Samantala mga kabrigada, hindi na umano nakapagtataka ang kinahinatnan ng Senate Committee o Committee Assignments sa Senado. Ito ay matapos nakapagdesisyon ng mga senador sa Committee Chairmanship para sa 20th Congress. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Human Rights Watch Asia Division Senior Researcher Carlos Conde, sinabi nito bagamat hindi na siya nagtaka sa resulta, palagay niya ay may senador na hindi dapat humahawak ng tinatayuang committee. Anya maari kasing may conflict of interest dito. Well, unang-una, hindi ako nagtaka kung gano'n ang magiging make-up ng mga committees. Kasi, siyempre, kung ano yung salansan ng mga chairmanship ng committee, nagre-reflect lang yan kung sino-sino yung mga na-elect natin sa Senado. So, hindi siya katakataka. Medyo nakakapanghina lang ng loob, nakapanghinayang na may mga committee na hindi dapat napunta sa ganung klaseng senador. Kasi nga, at the very least, conflict of interest, napakarami dyan, Conflict of interest yung nakikita natin. Bilang isang human rights activist, nag-aalala umano siya sa mga komite na napunta sa ilang partikular na senador. Ang mga ginawa umano kasi ng mga mababatas na ito ay taliwas naman sa kinakatawan na komite. I don't know kung anong balak gawin ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon, no? Tapos andyan pa ang sa akin bilang isang human rights activist, mas worry ako dun sa pagtalaga kay Senator Alan Peter Cayetano bilang chairman ng Committee on Human Rights. Nakakabahala din yung pagtalaga kay Senator Bato de la Rosa sa Committee on Public Safety and Dangerous Drugs. Na alam naman kasi natin na itong mga senador na to, with all due respect to them, ay yung mga ginawa nila nitong mga nakaraan ay taliwas doon sa kung ano yung nire-represent ng committee na yan. Dahil umano sa conflict of interest, isang tanong kung magagawa ba talaga naman ito ang kanilang mandato sa Senado. Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.